Okay mga kamaster, may unit tayo ditong error na ED, concealed unit. Concealed unit. Check natin yung sa ibabaw, sa outdoor. Check natin, ito yung model yan, concealed unit. Okay, so mga kamaster, dito tayo sa outdoor. Yung error na yun kanina, yung ED. Ang pagdating namin dito sa taas, binuksan namin itong yung outdoor unit. Kung makikita nyo ito mga kamaster, yung manifold gauge, walang laman, walang pressure siya. Ngayon, napansin namin dito. Kita yung langis niyan. Grabe yung langis, ang laki ng leak niya. Ayun dito, walang. So ngayon, gagawin natin, i-leak test natin to. Kagahan natin ng pressure, tapos leak test. Yan. So medyo mahaba-haba ang trabaho nito. Yan, makita nyo ito sa likod. Yan. Yan. Huwag may makikita kayo mga ganito mga kamaster, mga basa-basa, kasi sigurado magbaback job yan. Kasi ang ginawa kasi dito nung may pumunta na rin, kinargahan pero hindi pa nila nahanap yung leak dito sa Kasi kadalasan kasi dito yung mga ibang lahi kasi basta karga lang sila na diretso karga. Sabihin natin na free yun, karga, tapos hindi na sinicheck. Pero kitang-kita naman yung langis niya, no? Yan, langis siya, pintab niya. Yan, so hanapin natin yung leak nito mga kamaster. Okay, so ito mga kamaster, binaklas na natin. Kinargahan natin ng pressure kahit konti lang. Kasi kung malaki ang leak naman nito, hindi natin kailangan magkarga ng nitrogen. So kahit konti lang kinargahan natin ng pressure. Yan. Kung makikita ito mga kamaster dito sa itaas, makita nyo yan. Yan, nagbabubbles. Kita nyo yung mga kamaster. Nagbabubbles siya. So, sabihin, dyan lang yung leak niya. Ang technique kasi nito mga kamaster, mabilisan tayo maghanap ng leak. Kung kunyari, makita nyo yung condenser na to, na ang langis hanggang dito sa taas. So ibig sabihin, nasa taas nang galing yung leak. Kasi kung ang langis nito is nasa bandang kalahati lang, walang langis dito sa ibabaw. So hindi natin kailangan maghanap dito sa ibabaw. Dito lang tayo sa baba. So dahil halos buong condenser niya may langis, so dito tayo magano. Yan, makita niyo yan. Kitang-kita agad Yan, bubbles. Yan. So yun, i-brace natin to. So, goods na yan. Ito mga kamaster, i-brace natin ngayon. I-brace natin siya, pero dapat mahina lang yung torch niya kasi manipis yung tubo dito banda. So goods. So yan mga master, yan na natin, na-brace na natin. So check natin kung may leak pa o wala. Okay, so kinargahan natin ang pressure mga master. Yan, so goods na yan. Leak test natin ngayon kung wala ng leak. Yan, makita nyo mga master, wala ng leak, wala ng bubbles din nakatulad kanina. Yan. Okay, so goods na goods. Yan, wala na siyang leak, wala ng bubbles. Goods na yan. Okay, so after natin na ayos mga kamaster, ni-brace na natin yung leak nito, kinargahan natin ng pressure. And makita itong board na to ngayon mga kamaster, wala na siyang blink. Kasi yung blink kasi kanina, gawa ng yun, pressure switch. Pressure switch yan, nag-error siya kasi wala nang pressure yung system, walang laman. So on natin sa baba, punta sa indoor unit. So yun na natin mga kamaster dito sa indoor unit para makargahan natin ng maayos ng pressure. Okay, so dito na tayo sa indoor. Yan, makita nyo mga kamaster. Wala na siyang error. Yan, naka 17 siya. Yan, tapos umanda na rin yung outdoor. Pero i-leak test natin ulit pag na-full na yung system ng refrigerant. Yan, working siya. Kanina kasi naka-ED siya. Yan, 17 na ngayon. Goods na to goods. Okay, so mga kamaster, yan, goods na mga kamaster. Basta, ito, Artoto kasi itong unit na to. Pagka, lagi kong sinasabi mga kamaster, gas lang, mas okay gas na ikakarga lang natin sa system ng unit na to. Pag Artoto, di katulad sa 410, dapat liquid. So ito, Artoto, dapat gas lang siya. And makita nyo ito mga kamaster, goods na siya mga kamaster, wala na, leak. So, okay.
Job well done mga master. Thank you for watching. Ingat lagi. Ingat. Yun lang. Sana nakatulong.